Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa Luzon at Visayas dahil sa Tropical Depression Christine. Pamahalaan, tuloy-tuloy ang paghahanda para sa posibleng epekto ng bagyo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos nakabalik na sa bansa matapos dumalo sa inaugurasyon ni Indonesian President Prabowo Subianto at Vice President Gibran Rakabuming Raka kahapon. Libo-libong mga kontrabando na nakumpiska sa mga piitan ng BJMP National Capital Region winasak ngayong araw. Mahigit 70 pang overseas Filipino workers nakabalik na sa bansa mula sa Lebanon. At South Korean actor Ji Chang-wook formal nang inanunsyo bilang pinakabagong brand ambassador ng isang Filipino company. Una sa ating mga balita, patuloy ang paghahanda ng lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan para sa posibleng epekto ng Bagyong Christine. Samantala, Signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Ang detalye ng pabansang balitang yan, ihahatid namin maya-maya lamang. Samantala, mga residente sa paligid ng Bulkang Mayon, pinag-iingat sa banta ng lahar flow dulot ng Bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas Albay. Nancy? Sa pagpasok ng Tropical Depression Christine sa Philippine Area of Responsibility, ngayon nakataas na ang Tropical Wind Signal number 1, lalo na sa Catanduanes. Muling nagbabala at nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nandyan ang banta ng pagragasa ng lahar sa mga river channel sa paligid ng Bulkang Mayon dahil sa may mahigit sa 15 million cubic meters ang deposit sa mga daluyan nito dulot ng pinakahuling pagputok ng bulkan. Ayon kay Dr. Paul Alanis, PBOX resident volcanologist, ang depositong material ay matatagpuan sa mga river channel sa southern portion nito, ang mga bayan ng Ginubatan, Camalig, Caraga, Legazpi at Santo Domingo. Diin ng opisyal, mataas ang panganib sa mga lugar na itong tinukoy kapag mayroong malakas na pag-ulan dahil sa masamang panahon. Ang pinakamalaking river channel, itong nasa Lidong, Santo Domingo, Albay, ang patungong 1st District ng Lalawigan. Ngayon, unti-unti nang nagkakaroon ng paglabog, bagamat mababa pa ang level ng tubig. Hindi naman nakikita ang buong katawan ng bulkan dahil sa maulap na panahon sa lalawigan, dulot ng Bagyong Christine. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Nancy Mediavillo para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas Albay. Sa ibang balita, inaasahang mas lalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia matapos ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos sa inaugurasyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo ng Indonesia. Ang Balitang Pambansang yan mula kay Clazel Pardilla, live. Clazel? Alan, balik bansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos daluhan ang inaugurasyon ng pinakabagong presidente ng Indonesia. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong presidente ng Indonesia na si Prabowo Subianto matapos ang inaugurasyon nito na personal na dinaluhan ng first couple. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Pangulo ng pinakamalaking ekonomiya sa Timog Silangang Asya.
Formal na nanumpa bilang ika-8 presidente ng Indonesia si Prabowo Subianto at pinakabatang vice-presidente ng Indonesia na si Gibran Rakabuming kahapon sa House of Representatives building sa Jakarta. Inimbitahan ang first couple ng nooy outgoing Indonesian President Joko Widodo na lumahok sa mahalagang pagdiriwang. Sa kanyang pagbati, sinabi ni Pangulong Marcos na ikinagagalak niya at ng unang ginang na maging bahagi ng okasyon na ito na espesyal para sa mga kaibigang dumalo at international community. Kinilala ng punong ehekutibo ang Indonesia bilang long-standing partner at malapit na kaibigan ng Pilipinas sa rehiyon. Binigyang diin din niya ang hangarin na higit pang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa makasaysayang okasyon na ito, na nataon sa nalalapit na ika-75 anibersaryo ng diplomatic relation ng Pilipinas at Indonesia sa Nobyembre. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawang leader ng bansa. Nag-courtesy call noong Setyembre si Prabowo kay Pangulong Marcos sa Malacanang, ilang buwan matapos niyang manalo sa eleksyon. Kapwa nangako ang dalawang leader noon na pagtitibayin ang alyansa ng dalawang bansa. Kaya ang pagbisita ni Pangulong Marcos ay patunay ng malalim at matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia. Simbolo rin ito ng commitment ng dalawang bansa na palawakin at pag-usayin pa ang bilateral relations. Samantala, kinilala ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ng dating Pangulo ng Indonesia na si Widodo na tumulong sa pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa. Noong 2022, Indonesia ang unang state visit ni Pangulong Marcos, kung saan mainit siyang tinanggap ni Widodo na bumisita naman sa Pilipinas noong January 2024. Alang nakabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos Jr. kaninang alas 5 ng umaga. At ayon sa Presidential Communications Office, siksik ang schedule ni Pangulong Marcos ngayong araw na puno ng mga pribadong pagpupulong. Yan ang muna ang litas mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Glaizel Pardilla. Samantala, sa kapapasok lamang pong balita, satisfaction at trust ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas pa batay sa isang survey. Ang detalye niyan at ang ratings ng iba pang opisyal ng pamahalaan alamin mamaya sa sentro ng balita. Samantala, pangungunahan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa war on drugs ng nakalipas na Duterte administration. Sa isang panayam, sinabi ni Senate President Cheese Escudero na ang komite na pinangungunahan ni Senator Pia Cayetano ang hahawak. Subalit dahil abala ang senadora na isa ring re-electionist, sabi ni Escudero posibleng si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang manguna at bubuo ng subcommittee. Sa tanong kung bakit ang Blue Ribbon Committee ang hahawak ng investigasyon, sabi ng Senate President na ang Blue Ribbon Committee ang may kapangyarihang magsagawa ng motu proprio investigation dahil nakabreak ang sesyon. Formal nang inibitahan ng House Quad Committee sa kanilang pagdinig bukas October 22 si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ipinadalang sulat ng Quadcom sa dating Pangulo, nakalahad ang detalye ng pagdinig. Partikular daw na tatalakayin dito ang issue ng extrajudicial killings noong panahon ni Duterte. Kaya't sanay makarating siya at maipaliwanag ang kanyang panig. Kamakailan lang, sinabi ni dating Pangulong Duterte na handa siyang dumalo sa pagdinig ng Quadcom basta't makakuha ng imbitasyon. Sa mga naunang pagdinig ng joint panel, ilang beses nang nabanggit ang pangalan ni Duterte, kaya't para sa mga kongresista, napapanahon na rin para sagutin niya ang mga alegasyon laban sa kanya. Samantala, mga dokumentong naglalaman ng mga maanomalyang gawain at transaksyon kabilang na ang libu-libong ektaryang lupain na nakapangalan umano sa ilang Chinese nationals, itinurn over ng House Quad Committee sa Office of the Solicitor General. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Las Moras, live. Mela?
Yes, Princess, para maprotektahan ang ating pambansang seguridad at masugpo na ang umano'y foreign iba't ibang mga krimen sa bansa ay naghain na ng panibagong rekomendasyon ang Quadcom sa OSG kasabay nga ng pagsubmite ng mga dokumento ukol dito. Pasado 10:00 ng umaga kanina ng formal na i-turnover ng House Quad Committee sa pangunguna ni Overall Chairperson Robert Ace Barbers sa Office of the Solicitor General ang mga envelope na naglalaman ng mga dokumento na nakalap nila mula sa kanilang mga pagdinig. Mga pruweba umano ito ng mga maanumalyang transaksyon at gawain ng ilang Chinese nationals sa bansa na iniuugnay sa illegal drug trade at illegal pogos. Ilan sa mga itinurnover ng mga kongresista sa OSG ang mga titulo ng libu-libong ektarya ng lupain na nakapangalan umano sa ilang Chinese nationals. Mayroon din dyan mga PSA birth certificate na iligal na nakuha ng mga dayuhan. Ayon sa Quadcom, sa bigat ng mga dokumentong ito na sumasalamin sa seryosong paglabag sa batas ng mga dayuhang sangkot, minabuti na nilang isumite na ito sa OSG para mapag-aralang mabuti at maaksyonan. Kabilang sa kanilang mga rekomendasyon ang paghahain nga ng forfeiture cases. Paglilinaw naman ni Barbers, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon at inuna lang nila ang turnover ng mga paunang dokumento para maagapan na ang posibleng maging implikasyon nito. Sa panig ng OSG, tiniyak naman nila na tututukan nila ang pagbusisi sa mga dokumentong ito para sa mabilisang pag-aksyon. Princess, inaabangan naman natin ngayon yung magiging pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quad Committee kung saan marami pang mga impormasyon at revelasyon na inaasahan nilang mauungkat. Yan ay magaganap naman bukas. Princess? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Sa report ng PNA, umaabot na sa halos 50 bilyong piso ang kabuang halaga ng nasamsam na iligal na droga sa anti-drugs campaign na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, simula noong July 2022 hanggang September 30 ngayong taon ay umabot na sa 49.82 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng pamahalaan. Kabilang dito ang 6,481.16 na kilo ng shabu, 75.69 kilos ng cocaine, mahigit 115,000 piraso ng ecstasy tablets at mahigit 5,600 kilo ng marijuana. Ayon pa sa PDEA, nasa mahigit 114,000 drug suspects na ang naaresto. Kabilang ang 7,364 na high-value targets sa mahigit 84,000 operasyon na isinagawa sa buong bansa. Naabot naman sa kabuang 1,181 na drug dens at isang shabu laboratory ang nalansag na ng mga otoridad. Samantala, nasa 29,211 na barangay na sa bansa ang deklaradong drug-cleared habang mahigit 6,200 ang nasa proseso na. Susunod sa balitang pambansa, ilan pang overseas Filipino workers nakabalik na sa Pilipinas mula sa Lebanon. At South Korean actor Ji Chang-wook, formal nang inanunsyo bilang pinakabagong brand ambassador ng isang Filipino company. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Magmula pa noong 1998, ay bumoboto na ang mga Pilipino ng mga party list representative na siyang kakatawan sa ilang mga sektor o partido sa ating Kongreso. Ayon sa Republic Act 7941 o ang Party List System Act of the Philippines, 20% ng kabuuang seats sa House of Representatives ay nakalaan para sa mga party list representative. Ang mga partido ay maaaring political party, national party, regional party, sectoral party, o isang koalisyon na nagsusulong ng mga advokasya o nagtataguyod ng mga interes ng isang partikular na sektor. Ang bawat party list representative ay may 3-year term at pwedeng inominate ng kanyang partido ng hindi hihigit sa 3 consecutive terms. Ang isang party list nominee ay dapat natural-born citizen ng Pilipinas, isang rehistradong botante, marunong bumasa at sumulat,
residente ng bansa ng hindi bababa sa 1 taon, at least 25 years old, at hindi hihigit sa 30 years old para sa youth representative, at dapat ay bona fide member ng partidong kinakatawan ng hindi bababa sa 90 araw. Gaya ng mga district representative, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga party list representatives sa ating Kongreso dahil kasama sila sa pagbabalangkas ng mga batas para mabigyan ng boses ang ilang mga sektor sa ating lipunan. Isang mahalagang kaalaman para sa matalinong pagpili ngayong halalan. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Engineering Division, Administrative Assistant, Audio Operator, Broadcast Operations Technician, Camera Operator, CCU System Technician, Musical Spinner, Studio Light Operator, Technical Director, Vision Mixer, TOC Technician, Uplink Technician. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Critical Incident Management Task Group, binuo ng Police Regional Office 9 para sa dinukot na American National sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Yan ang balitang pambansa ni Justin Bolano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Justin. Ibinuo ng Police Regional Office 9 ang Critical Incident Management Task Group upang pamunuan ang investigasyon at ang agarang pagresolba sa kasong pagdukot sa American National na si Elliot O'Neill Eastman sa bayan ng Sibuco, Zamboanga del Norte. Mayroon nang natukoy na persons of interest ang CIMTG at ayon sa hepe ng task group ay patuloy ang kanilang isinasagawang investigasyon upang kumpirmahin kung may ugnayan ba ang mga suspects sa mga kilalang threat groups sa bansa at ang motibo ng pagdukot. Ayon pa kay Pro 9 Director Police Brigadier General Bowen Joy Masauding, patuloy na pinagsusumikapan ng task force ang pagtugi sa armadong grupo at masiguro maayos sa pagbalik sa biktima. Nabanggit naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa press conference dito sa Zamboanga City ngayong araw na kakatanggap lamang nito ng ulat kahapon hinggil sa nangyaring pagdukot sa foreign national. Sinisiguruan ni de la Rosa na pagbalik nito sa Senado ay hihingi ito ng update mula sa mga otoridad na naghahabol o tumutugis patungkol sa nasabing kaso. Samantala, nagkikipaunayan naman sa pamilya ng biktima ang team ng Anti-Kidnapping Group Mindanao Field Unit at kinumpirmang wala pa rin natatanggap na demand o contact mula sa mga dumukot na suspect. Patuloy naman ang isinasagawang Joint Intelligence Operations at koordinasyon ng kapulisan sa AFP upang mapanagot ang mga responsable sa nangyaring pagdukot. Mula sa Radyo Pilipinas sa Zamboanga, Justin Bulanon para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Justin Bulanon. Mas paiigtingin ng Philippine Coast Guard, PCG, ang kanilang pagbabantay sa darating na Undas 2024. Simula October 31 hanggang November 5, magsisimulang magbantay ang PCG katuwang ang Department of Transportation sa DOTR Balasakit Help Desk na nasa mga pantalan, daungan at iba pang transport areas nationwide. Kaugnay niyan, maglulunsad din ng inspeksyon ng Coast Guard K9 units at security teams para matiyak ang seguridad ng publiko bago at pagkatapos ng undas. Meron din mga medical teams ang bawat help desk para makapagbigay ng tulong medikal sa publiko. Samantala, may mga Coast Guard rescuers ring nakastasyon sa mga tabing dagat, island resorts at mga coastal vacation spots para sa seguridad ng ating mga kababayan. Winasak ng Bureau of Jail Management and Penology, National Capital Region, ang mga nakumpiskang kontrabando mula sa iba't ibang piitan. Kabilang dito ang libo-libong stick ng sigarilyo at tobacco para mga mobile phone at flash drive. Yan ang balitang pambansa ni Luisa Erispe ng PTV. Luisa? Alan, libu-libong kontrabando na nakumpiska sa mga piitan sa Metro Manila ang pinagwawasak ngayong araw ng Bureau of Jail Management and Penology, NCR. Ang mga kontrabandong ito ay nasa 34,000 na sticks ng sigarilyo,
2 bako, 200 mobile phone at ilang piraso ng flash drive. Alan, itong mga sinira ngayong araw ay kabuuan ng nakumpiska ng DJMP NCR sa kanilang mga piitan sa loob ng 1 taon. Sabi naman ni DJMP NCR Regional Director Russell Tangheres, kung ikukumpara noong nakaraang taon, mas bumaba ang bilang na ito dahil kung sa sigarilyo pa lang ang pagbabatayan, higit 38,000 naman ang nakumpiska nila at sinira noong 2023. Narito ang kanyang pahayag. Medyo kumukunti-kunti na ngayon dahil din talaga sa effort ng ating mga personnel at saka naano din sila kasi pagka nahulian sila may mga karagdagang or karampatang parusa o kaso na pinafile namin sa kanila. Alan, bukod sa target ng DJMP na mabawasan ng kontrabando, kaya nila kinukumpiska at sinisira ang mga ito. Sabi ng DJMP, nagagamit din kasi nila ang mga nasasabat nila para magkaroon ng lead sa mga iligal na gawain sa loob ng piitan, tulad ng sa mga nakukumpiskang cellphone, kung saan nakakakuha sila ng impormasyon sa mga nagpupuslit at nagkukuhanan ng iligal na droga sa loob ng kulungan. Isa naman anya sa nakatulong bakit nabawasan na ang mga kontrabando ay dahil sa isinasagawa nilang strip search sa mga dalaw. Pero paliwanag ng DJMP NCR, hindi naman ito random o mandatory. Para sa kanilang tanggapan, ginagawa lang nila ito kapag pumayag ang mga dalaw. Kailangan merong permission, merong order ng warden na i-strip search siya. Pero yan ay voluntary. Meaning, subject to doon sa visitor. Pag ayaw niya, hindi siya makapasok. Hindi namin pinipilit. So pag subject siya sa strip search, sinasabihan namin yung visitor na you are subject to strip search. Mayroon kaming information na ikaw ay isa sa mga suspected na nagpapasok ng mga ganitong kontrabando. Alan, nananawagan naman ng DJMP NCR sa mga local government units na para sa mga magpupuslit ng kontrabando sa mga city jails, sana ay magkaroon na rin ng parusa ang mga LGU. Isinagawa naman ang pagsisira ng kontrabando kasabay ng paggunita ng National Correctional Consciousness Week na ipinagdiriwang ng DJMP NCR. At yun muna ang latest. Balik muna sa iyo, Alan. Maraming salamat, Luisa Erispe. Nakabalik na sa bansa ang mahigit 70 pang overseas Filipino workers at 2 dependents mula sa Lebanon. Pinangunahan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pagsalubong sa mga migrant workers kasama ang mga opisyal ng DMW at OWA. Sa datos ng DMW, umabot na sa kabuuang 637 OFWs at 32 dependents ang nakauwi na ng bansa mula sa Lebanon, sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa OWA, kabilang sa mga ibinigay na agarang tulong sa repatriates ang food and transportation assistance para makauwi sa kani-kanilang probinsya, hotel accommodation kung kinakailangan at financial assistance para sa kanilang muling pagsisimula sa Pilipinas. Ang lahat ng tulong ay bahagi ng whole of government approach na iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy ang paghahanda ng lahat ng kinauukulang ahensya ng gobyerno para sa posibleng epekto ng Bagyong Christine. Samantala, signal number 1 ang nakataas sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Yan ang balitang pambansa ni Benji Durango live. Benji? Alan, nadagdagan pa ang mga lugar sa bansa na nasa ilalim ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa isla ng Luzon, signal number 1 ang Catanduanes, Masbate, kabilang na Anticaw Island at Burias Island, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, bahagi ng Quezon, kabilang ng Tagkawayan, Ginayangan, Buena Vista, San Narciso at San Andres. Sa Visayas naman, signal number 1 ang Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Malawak Alan ang kaulapang sakop ng Bagyong Christine sa Dagat Pasipiko, kaya kahit kapapasok lamang dito sa park kaninang hating gabi na nasa layong mahigit 800 kilometro sa lupa, makakaranas na ng mga pag-ulan at malalakas na hangin ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Bunsod dyan ang gale force wind sa mga coastal areas at mga bulubunduking lugar.
Nasusundan naman ang mas malalakas pang mga pag-ulan simula bukas sa mga lugar ng Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Heavy to intense rain din ang mararanasan sa Cagayan, Isabela, Aurora at dyan sa Quezon. Nasa dagat pang bagyo, taglay ang lakas ng hangin na abot sa 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot naman sa 70 km per hour. At mabagal ang pag-usad dito, nasa 30 km per hour lamang kaya habang humihigo pa ng lakas Alan, base sa pagtataya ng Pag-asa, isa na itong ganap na bagyo o typhoon category, oras na maglandfall ito sa Northern Luzon madaling araw ng Biyernes. Dahil sa posibleng epekto ng bagyong Christine sa bansa, agad na naglabas ng memorandum ang Office of Civil Defense Cagayan Valley para pagkaisahin ang kilos ng RDRRMC at maging ng local DRRMC bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Pinalilikas na o pinakikilos na ang regional at local authorities para masigurong nakahanda ang lahat ng tauhan, gamit at supply na kakailanganin base sa protocol ng Operation Listo. Ang Operation Listo, Alan, ay ang Disaster Preparedness and Response Program ng DILG na susundin ng LGU bago, habang at pagkatapos ng dilubyo tulad na lamang ng bagyo. Ang mabilis na pagkilos na ito ng OCD ay base na rin sa utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kahapon pa lamang para mapaghandaan ang posibleng epekto ng ika-11 bagyong papasok ngayon sa ating bansa ngayong taon yan. Pinapayuhan din nila ang mga mangingisda na umiwas muna pumalaot dahil sa inaasang malalakas na alon, maging ang mga magsasaka, lalo na yung mga nagtanim ng mais, na anihin na ang tanim habang may oras pa para hindi ito masira ng paparating na bagyo. Yan muna ang update mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Balik sa iyo dyan, Alan. Maraming salamat, Benji Durango. Muli na namang nakapasok sa Top 100 2024 Green Destinations ang Baguio City, Negros Occidental. Bunga po yan ng mga hakbang ng lungsod na nagsusulong ng sustainable tourism. Si Lorenzo Lambatin ng Philippine Information Agency sa Balitang Pambansa. Baguio City, Negros Occidental pasok sa Top 100 2024 Green Destination Stories. Sa tatlo magkakasunod na taon, napabilang ang Baguio City, probinsya ng Negros Occidental sa listahan ng Top 100 Green Destination Stories, isang international platform na kumikilala sa mga inisyatibo ng mga syudad na nagsusulong ng sustainable tourism. Ayon kay Baguio City Senior Tourism Operations Officer May Ann Furtos, ang kanilang kwento ay tungkol sa regenerative agritourism, cultivating a sustainable future for Baguio City, na ipinasok sa listahan sa ilalim ng Environment and Climate category. This is an affirmation that the efforts of not just the LGU but most especially of the communities, of our farmers, local producers, and all other stakeholders is paying off. As we had told in our story, regenerative agritourism, cultivating a sustainable future for Baguio City. Tampok sa kwento kung paano ito nakatulong sa pagpapalago sa ekonomiya ng syudad at kung paano pinalakas ng climate positive tourism ang mga komunidad. Isinulong din ito ang kakayahan ng sakahan tungo sa sustainable tourism sa pamagitan ng pagtaguyod ng triple bottom line na nagbibigay diin sa planeta, sangkatauhan at kaunlaran. This 3-year streak of international recognition is not just a testament to our work, it's the result of the collective aspirations and strong collaboration among all our stakeholders. Together, we are driving sustainable tourism. South Korean actor bilang health and wellness partner. Kilala si Ji Chang-wook sa mga sikat na Korean drama tulad ng Empress Ki, Healer, The Worst of Evil at Welcome to Samdalri. Para sa kumpanya, isang dream come true na maging ambassador nila ang aktor dahil kinikilala nito ang pagsisikap ng kumpanya at binibigyan sila ng kumpiyansa na ipagpatuloy ang kanilang commitment na mapabuti ang pamumuhay ng kanilang customer at wholesalers. Kabilang sa mga produkto ng kumpanya, ang kanilang amazing line ng organic barley drink at choco barley, acai berry extract with collagen, grape juice at health supplements. Kasunod nito, asahan na raw ang muling pagbisita ni Ji Chang-wook sa Pilipinas. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan
Mula rito sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, South Korean actor bilang health and wellness partner. Kilala si Ji Chang-wook sa mga sikat na Korean drama tulad ng Empress Ki, Healer, The Worst of Evil at Welcome to Samdalri. Para sa kumpanya, isang dream come true na maging ambassador nila ang aktor dahil kinikilala nito ang pagsisikap ng kumpanya at binibigyan sila ng kumpiyansa na ipagpatuloy ang kanilang commitment na mapabuti ang pamumuhay ng kanilang customer at wholesalers. Kabilang sa mga produkto ng kumpanya, ang kanilang amazing line ng organic barley drink at choco barley acai berry extract with collagen, grape juice at health supplements. Kasunod nito, asahan na raw ang muling pagbisita ni Ji Chang-wook sa Pilipinas. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula rito sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office.